God in complete control. So alam naman natin at hindi kaila sa inyo yung mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Nandyan ang gera, nandyan ang lindol, ang baha, ang kagutuman, kahirapan. Ito ay mga tanda na malapit na yung second coming ng Panginoong Hesukristo. Sa bawat pangyayari, ang Panginoon ay mayroong inihahatid sa atin na mensahe. May mga kahulugan nito. This is for our growth, this is for our development. At yung aking ibabahagi ngayon na mensahe mula sa salita ng Panginoon ay ito yung mensahe para sa mga churches at maging sa bawat individual. Now, noong mga nakaraan ay naibahagi ko sa inyo yung Church of Ephesus na kung saan ay sinabihan sila ng Panginoon na gawin muli yung mga ginagawa nila nung una. Ito yung ibigin ng Diyos. Dahil alam naman natin na ito yung una at pinakamahalagang utos ng Diyos, ang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Ito po yung sinabi niya at ito yung nakaligtaan ng mga tao kaya pwede palang gumawa, no? Pwede palang mag-ministry na hindi na natin inuuna yung ating relasyon sa Panginoon. Hindi na natin siya nabibigyan ng kahalagahan na number one siya lagi sa ating buhay. Now, sa araw na ito ay nais kong ibahagi sa inyo yung Revelation chapter 2 verse 8 to 11. Basahin ko po sa New King James Version. And to the angel of the church in Smyrna write, this thing says the first and the last who was dead and came to life. Ang Panginoong Hesukristo po ang tinutukoy dito. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. And I know the blasphemy of those who say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Aming Ama sa Langit, maraming salamat o Diyos sa mensahe, Panginoon, na aking ibabahagi ngayon o Diyos. Dalahin ko nga na ito, Panginoon, ay magbigay, Panginoon, ng iba yung kaalaman, Panginoon, sa patungkol sa estado ng aming buhay sa hinaharap, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Salamat nga, Panginoon, sa patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen. So itong binasa ko na mga talata mula sa Biblia ay napakahalagang mensahe ito para sa church at para sa bawat isa sa atin na sinasabi natin na tayo ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, tayo ay born again na. So ito ay kapahayagan mismo ng Panginoong Hesukristo kung sino siya. Ipinahayag niya rito yung pag-ibig niya sa church at ipinahayag din niya rito kung gaano kahalaga ang church na kanyang itinatatag. Again, nasabi ko nung una na ang church ay hindi ito building, kundi ang tinutukoy na church ay tayo mismo, mga tao, mga mananampalataya na kumilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. At dito rin ay pinapahayag ng Panginoon kung ano yung Kanyang kinapupuotan at maging yung hatol niya pag hindi pinakinggan ang sinasabi ng banal na Espiritu ng Diyos. So, ang Revelation chapter 2 and 3, ito yung pamantayan, alinsunod sa alinmang church o individual o sino mang tao na suriin yung totoong kalagayang espiritual sa harap ng Panginoon. Kasi lahat naman po tayo balang araw haharap sa Panginoong Hesukristo. Now, ang Church of Ephesus, katulad nga nasabi ko, ito yung loveless church. Ito yung taong mga church o tao na gawa na lang ng gawa, may puro ministry na lang na nakalimutan na nila yung ugnayan sa Panginoon. Yung pag-ibig nila sa Diyos, hindi na katulad ng dati nung una, nung sila ay nakakilala ng Panginoon. Kaya naman sinabihan sila ng Panginoon, ang instruction niya, do the work
you did at first. Gawin mo yung katulad nung ginagawa mo nung una, yung excitement, yung intensity ng iyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At ang pangako ng Diyos dito is the tree of life, bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Now, sa talatang ating binasa sa chapter 2 verse 8 and 11, ito yung patungkol sa church sa Smyrna. Itong church na ito ay persecuted. Sila ay pinag-uusig. Smyrna means bitter, na ito ay simbolo ng pagpapakasakit, pagdurusa, pagtitiis, paghihirap. Yan po yung ibig sabihin ng Smyrna. So ang church sa Smyrna, sila ay inuusig dahil mayroon pong batas ng emperador doon na dapat nasambahin ang emperador. Kaya sila nauusig dahil ayaw nila nasambahin kung ano yung nais mangyari ng paganong Romano na naghahari doon sa lugar na iyon. Kaya naman sila ay nagdanas ng matinding persecution alang-alang sa kanilang pananalig kay Kristo Jesus. Ngunit ang Panginoong Kristo ay nangako sa kanila ng gantimpala sa kabila ng kanilang pagtitiis. May mga panahon ang pananalig ng mananampalatayang Kristiyano ay kailangan dumanas ng matinding pagsubok. Kasi alam naman natin na nasusubok ang ginto sa pamamagitan ng apoy, hindi po ba? At ang apoy na yan, ito po yung mga pagsubok sa atin. Pero alam po ninyo, sa kabila ng matinding pagsubok, ang Diyos mismo ay sumasa atin. Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan. Siya ay lagi nandyan upang umalalay sa atin at magbigay ng sigla at lakas sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kawalang pag-asa. Katulad ng sinapit sa church sa Smyrna. Now in verse 9, sinabi ni Jesus, I know your works. I know your tribulation and poverty. Sabi niya, alam ko yung mga pagsubok na dinaraanan mo. Ikaw marahil ay dumaraan sa mga pagsubok. Hindi lang basta pagsubok, matindi at mahihirap na pagsubok. So dito, ang mga Kristiyano, kaya sila nagdaranas ng matinding kahirapan, ay dahil nga po sa kanilang paniniwala, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So the Christian at Smyrna was economically destitute sila, kikahos sila, salat sila sa mga bagay-bagay. Sila ang buhay nila ay mahirap. Pero sa kabila nun, sabi ni Jesus, you are rich. Sa totoo lang, mayaman ka. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanila. Sabi nga ng Panginoong Hesukristo, nalalaman ko. Amen. Alam ng Panginoong Hesukristo kung ano yung pinagdadaanan mo ngayong araw na ito. Amen. Kung paano nalaman niya yung mga bagay-bagay noon, hanggang ngayon alam niya kung ano yung dinaranas mo sa Panginoon. So kung minsan, sa ating laban sa buhay, alam mo ang nangyayari, pag may mga pangyayari na hindi mabuti sa atin, na mahirap para sa atin, ay nakakaaliw isipin na ang Panginoon, alam niya yung mga pangyayari. Alam niya kung ano yung pinagdaraanan natin. Alam niya yung dinaranas natin. Hindi ito lingid sa Kanya. Katulad ng mga taga-Smyrna, bagamat sila ay hirap, sila ay hikahos sa kanilang kabuhayan, pero sabi ng Panginoon Hesukristo, you are rich. Ano tong rich na to? Sabi, spiritual na kayamanan. Amen. Mayaman ka nga sa mundong ito, pero mahirap ka naman sa spiritual na buhay. Sabi nga sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21, sabi diyan, do not lay up for yourself treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ano itong sinasabi rito na do not lay up? Lay up means collect. Alam po ninyo ang mga tao, may mga taong mahilig mangolekta ng mga bagay-bagay, di ba? Mga nangungolekta ng sapatos, di ba? Mga bag, ano pa yan? Mga jewelries.
Even cars. Naku, may mga kumukolekta ng mga iba't ibang modelo ng mga cars. Kung minsan nga bahay pa, nag-iisa lang naman siya pero ang dami niyang bahay, di ba? Hindi mo malaman kung saan niya ilalagay ngayon yung kanyang sarili sa dami ng kanyang mga nakukolekta, mga bagay. Nandyan ho ba kayo? So, habang ang mga ito ay kinukolekta, talaga namang ito ay nakakasiyang libangan yung magkaroon ka ng mga collection. Pero nakakalungkot isipin na once na lumisan ka na sa mundong ibabaw, lahat naman na mayroon ka ay ito ay magiging pag-aari na ng iba o collection na ng iba, hindi na sa'yo. Amen. So anong binibigay na kahalagahan nito sa atin? Na yung mga bagay na nakukolekta natin sa earth, dito sa mundong ito po ay walang saysay sa kabilang buhay, kasama ang Diyos. Amen. So ang church sa Smyrna, sila po ay dukha, sila ay pobre sa paningin ng mundo, pero sa paningin ng Diyos, sila ay mayaman. Amen. Yun po yung sinabi diyan. You were poor, I know na mahirap ka, pero ikaw ay mayaman, sabi ng Panginoon Kristo. Sila ay mayaman sa paningin ng Diyos sa Espiritu, dahil ang spiritual riches in Christ are better than the wealth of all the nation. Pagsamahin mo man yan. Why? Because they have eternal significance. Amen. Pangwalang hanggang yung yaman mayroon tayo sa Panginoon. Ang kayamanan natin ay yung kaligtasan na binigay ng Panginoon Kristo. Yung relasyon na mayroon tayo sa Panginoon Kristo, ito ay kayamanan na hindi kumukupas, hindi nawawala, hindi maaangkin ni numan. Amen. Kaysa sa mga kayamanan sa mundong ito na ang mga tao ay talaga namang hobby na nila ng kumulekta, mag-ipon na mag-impon. Amen. Pero ito ay sa balang araw, ito ay maiiwan, nawawalan ng halaga. Kundi ang yaman na mayroong kahalagahan ay ang relasyon sa Panginoon Kristo. Kaya sa mga panahon ngayon, talagang ayusan ng buhay ngayon dahil alam naman natin na malapit na dumating ang Panginoong Kristo. Nako, kaya ayusing mauhinam ang ating estilo ng pamumuhay. Now, 1 Timothy chapter 6 verse 17, ito po yung sinasabi, huwag umasa sa kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Amen. So dito mismo sa ating binasa ay hindi ito pinagbabawal ng Panginoong Kristo na magkaroon ka ng maraming mga bagay. Magkaroon ka ng mga possession, material possessions. Mag-enjoy ka doon sa mga possessions na yan, sa mga material things na yan. Hindi po yan pinagbabawal ng Panginoon, kundi ang saway ng Panginoong Kristo ay yung makasirili ka na at maluho na sa iyong pamumuhay. Amen. Masyado ka ng labis na ang iyong pagkamaterial, na ito na yung gumagapos sa isang tao na siya ay akala niya dito lang ang buhay sa earth na to. Hindi po, may katapusan ang buhay sa mundong ibabaw na ito. Huwag nating hayaan, katulad nga sinabi rito sa Timothy, huwag nating hayaan na tayo ay umasa sa mga bagay na hindi nananatili, kundi ang dapat nating hangarin ay yung kayamanang nananatili. Yun ay ang pananalig sa Panginoong Kristo. Amen. Yung pananatili sa pananalig sa Panginoong Kristo. Amen. Praise God. So alam po ninyo, pag ang ating buhay ay ibinigay natin sa kamay ng Diyos, na siya ang kumontrol ng ating buhay, alam po ninyo, yung mga pagpapala dito sa lupa, may enjoy po natin yan. Amen. Yun po yung sinabi dyan. Kaya lang ang nangyayari, yung enjoyment natin doon sa mga pagpapala o sa mga material na bagay na ipinagkaloob sa atin ay kadalasan o madalas at ito ay nauuwi sa mas mahal na natin yung gifts than the giver. Amen. Kaya nga sinasabihan tayo sa Deuteronomy chapter 8 verse 11, beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments, His judgment, and His statutes, which I command you today. Beware. Sabi rito, ito po ay isang babala
Mag-ingat tayo. Huwag po nating hayaan na makaligtaan natin ang Diyos sa ating buhay. Nasundin kung ano yung nasa ng Panginoon Jesucristo, yung kanyang utos, na siya ang unahin ng higit sa lahat. Siya ang higit na pahalagahan natin sa buhay na ito kaysa sa mga bagay na material. Again, ang mga material na bagay ay hindi po masama yan. Yan ay binigay sa atin to enjoy life, para tayo ay ma-enjoy natin yung buhay na ito. Pero kailangan po, ang number one pa rin sa ating buhay ay ang Panginoong Jesucristo. Love the giver more than the gifts. Amen. Praise God. Kaya lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Actually, wala naman tayong maibabalik sa Panginoon sa kagandahang loob niya, kundi yung ating pasasalamat sa pamamagitan ng ating pananalig, ng ating tapat na paglilingkod sa Kanya. Amen. So, ang Panginoong Jesucristo ay pinapurihan niya yung church sa Smyrna sa kanilang katapatan, sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinaranas, sa kabila ng kanilang paghihirap, kahikasan sa buhay. Sila po ay pinapurihan ang Panginoon, na natili silang tapat. Purihin ang Diyos. At sila ay sinabihan mismo ng Panginoon Jesucristo na sa kabila ng kanilang malaking kahirapan o pagtitiis, sila po ay mayaman spiritually. Amen. Mayaman sila. When we have Christ, ikaw ay mayaman. Sa Kanya lahat ang mundo. Amen. Praise God. Sa Kanya mula ang lahat ng bagay. Amen. We are spiritually rich in Christ Jesus. Amen. Praise God. Sabi pa nga niya rito, I know your tribulation. Alam ko yung malaking pagsubok na hinaharap mo. Alam ko yung matinding paghihirap mo, yung mga pagtitiis mo. Alam ko yun. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Do not fear. Be faithful. Ito po yung comfort and encouragement ng Panginoon. Amen. Sa bawat isa sa atin ngayon, sa anumang nadaranas natin ngayon, sa anumang pinagdadaanan na kahirapan, sabi niyan, huwag matakot. Do not fear. Sabi pa nga diyan, you may be tested and you will have tribulation 10 days. Ano po itong sinasabi rito? Pero ang sabi pa nga pa niya rito, be faithful until death and I will give you the crown of life. You may be tested. Tayo po ay masusubok. Susubukan po yung ating katapatan, yung ating loyalty, yung ating faith, yung ating patience sa buhay na ito bilang mananampalataya ng Panginoon Jesucristo. Amen. At wala namang ibang gumagawa niyan kundi ang kaaway na dyablo. Amen. Praise God. Hallelujah. So ito pong kahirapang ito ay na dinaranas ng mga mananampalataya sa Smyrna, na sila ay inuusig, parurusahan sila pag hindi sila sumamba doon sa emperador. Ano po ang ginagawa nila? Sila po ay marahil sila ay nilalatigo, papatayin, kaya po sila ay takot na takot. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, do not be afraid. So dito mismo, ang Panginoon Jesucristo ay in-encourage sila, binigyan sila ng lakas ng loob, na sinabi mismo sa kanya, huwag matakot, huwag kayong matakot. Why? Dahil suffering was only temporary. Sinabi doon, 10 days. Sabi nga dyan you will have tribulation 10 days. So ibig sabihin, temporary lang yung kahirapan, kung ano man yung dinaranas mo ngayon, na mga pagsubok sa iyong buhay, temporary lang yan. Amen. Sandali lang yan. Maikli lang yan. Amen. So yun po yung ibig sabihin yan. And you know what? Despite na ikaw ay nagdaranas ng sobra o matinding pagsubok, dahil sa iyong pananalig, tinatayuan mo ang iyong pananalig sa Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, ang Panginoon, sa kabila ng mga bagay na yan, sabi niya, sandali lang yan. God would remain in complete control. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Yun po ibig sabihin yan. 10 days, short lang, temporary lang, dadaanan lang yan. Amen. Kaya nga sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Purihin ang Diyos sa kabila ng mga dinaranas na kahirapan, pagsubok, pagsisiil, sa katotohanan. Ang sabi diyan, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Amen. Manatiling tapat sa ating pananalig sa Panginoon. Ano man ang pinagdinaranas mo ngayon, manatiling tapat.
Amen. Why? Dahil sanabi po dyan sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, ay sabi nga ni Pablo, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay sa araw na yon. Yung araw na yon, ito po yung ipagbabalik ng Panginoon Kristo. Ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Amen. Praise God. Matakin mo yun dahil sa pananatili mo sa iyong pananalig, no matter what, anuman ang kahirapan, pag-uusig na dumarating sa iyo, nanatili kang tapat sa pananalig sa Panginoong Kristo, may koronang nakalaan para sa iyo. At ang magpuputong walang iba, kundi ang Panginoong Kristo mismo. Amen. Praise God, purihin ang Panginoon. Sabi pa nga sa James chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Pag tayo ay nanatiling tapat, ikaw ay nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sabi rito, tatanggap ka ng crown of life. Putong ng buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Yan po yung pangako ng Panginoon Kristo. Be faithful to Jesus when confronted with persecution, even death. Yun po yung sinabi dyan sa talata And you will receive the crown of life. Amen. So itong crown of life o yung putong ng buhay, ito po yung victor's crown na ibinibigay sa atin. Na ibig sabihin talagang nagtagumpay ka. Amen. Sa anumang laban, anumang suungin sa buhay na ito. Amen. Praise the Lord. At ito ay binibigay niya doon sa mga nagtagumpay, sa mga tiisin, sa mga tukso. Sa totoo lang, dahil sa kahirapan, dahil sa mga bagay na nangyayaring hindi mabuti sa buhay natin, alam mo, dumarating talaga yung tukso. Mga pakana ng dyablo yan, di ba? Para hindi natin makamtan yung corona na ibinibigay, na nais ibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Buti na lang, hindi na tayo ignorante sa mga pakana ng dyablo. Amen. Sabi pa nga niyan dito, sa James chapter 1, verse 2 and 3, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Maganda sa Tagalog, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Patay mo yun, kailangan mag-enjoy ka, sa kabila ng mga pagsubok. Ibig sabihin, hindi tayo nag-i-enjoy dahil sa pagsubok, kundi nag-i-enjoy tayo dahil alam natin ang Diyos, hindi tayo iniiwan. Sabi nga niya, temporary lang yan, short lang yan. Sapagkat alam ninyo, na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos niyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Amen. Panalo ka kay Kristo. Amen. So, kailangan maging matatag tayo sa anumang pagsubok, anumang tukso na dumarating sa ating buhay. Pagtagumpayan yan para makamtan natin yung crown of life na ang Panginoong mismo ang siyang magpuputong sa atin. Amen. So yung gantimpala, binanggit na naman yan sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25 na yung gantimpala ito po hindi po ito kumukupas, yung corona. Unlike yung mga natatanggap ng mga nananalo sa Olympics, nananalo sa mga beauty pageant. Alam po niyo yung mga corona yan, yung mga trophy yan, kumukupas yan Pero ito mismo ay putong na panghabang panahon, hindi kumukupas. Yun po yung ibibigay ng Panginoong Kristo. Kaya sinabi pa sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race, I have kept the faith. Puspusan ako lumalaban sa paligsahan, natapos ko ang mga dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Napakahalaga po yung ating pananalig sa Panginoon. Lalo na sa panahon ito na hindi mo maintindihan kung ano na nga ba nangyayari, di ba? Amen. Praise God. At ang dapat po nating tanggapin yung sinasabi, salita ng Panginoon na manatili sa ating pananalig sa Panginoon sa kabila
ng lahat na hindi mabuting nangyayari. Kaya nga sabi rito I have fought the good fight. Kailangan yung laban mo good. Mabuti yun. Good fight. Ibig sabihin, strength for spiritual battles na ating kinakaharap. Alam po naman natin, ayon sa Ephesians chapter 6, na ang ating kaaway, mga pamunuan ng kasamaan, mga makapangyarihan, mga anghel ng diablo, yan po yun, ay mga hindi nakikita, yan po yung ating mga kinakaharap. Kaya kailangan po natin ng strength mula sa Panginoon para mapagtagumpayan natin anuman ang ating hinaharap na kahirapan sa panahon ngayon. Amen. Fight the good fight. Keep the faith. Manatiling tapat sa pananampalataya. Yung katapatan natin sa Panginoong Jesucristo. Amen. Ngayon po ang ligligan ng pananalig. Kasi sabi nga sa Biblia, maging po yung mga nakakilala na kay Kristo ay naalis pa, nagogoyo pa, amen, natitempt pa, umaalis pa, amen. Kaya napakahalaga po na tayo ay magkaroon ng spiritual strength doon sa mga spiritual battles natin na ating kinakaharap upang sa gayon ay makamtan natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggang. Amen. Praise the Lord, yung crown of life. 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Amen. Pananalig. Ito yung susi natin para tayo ay magtagumpay sa buhay na ito, pananalig sa Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God na ito yung hawakan natin upang ito ay makamtan natin. Fight a good fight. Amen. Nang may pananalig upang kamtan natin yung buhay na walang hanggang. Sabi nga sa Tagalog, gawin mo ng buong makakaya mo, with all your strength, sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggang. Amen. So ano po pinapaabot sa atin ng mga talatang ito? Do not give up. Huwag kang sumuko. Manindigan ka sa iyong pananampalataya. Pagtiisan mo anumang pakikibaka. Alang-alang sa tagumpay. Amen. Magtatagumpay ka. Amen. Sa anuman ang kahinat na niyan, ikaw ay tagumpay na. Huwag iwanan. Manatili sa pananalig sa Panginoon. And the reward is eternal life with God. Amen. So nais ko pong ibahagi sa inyo at basahin sa Revelation chapter 20 verse 11. Ito po ay patungkol doon sa Great White Throne Judgment. O Great White Throne. Sabi po diyan, then I saw, sabi ka po ni John, Apostle John, ito yung sinabi niya, then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Verse 12, and I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. Nako, may libro na nabuksan. And another books were opened, which is the book of life, and the dead were judged according to their works by the things which were written in the book. The sea gave up the dead who were in it, and the death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged each one according to his work. Verse 14, then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So ito pong Great White Throne, ito po yung final judgment, is concerned with spiritually dead. Ito yung mga hindi kumilala kay Kristo, hindi nanatili sa pananalig sa Panginoong Jesucristo. Kumbaga, bumigay sila. Amen. Sa mga tudyo, sa mga pakana, at sa mga balakin ng diablo sa kanilang buhay. Ito yun, yung Great White Throne Judgment. Amen. At bilang mga mananampalataya ay hindi na po tayo kasama dito. Kundi ito yung mga hindi nanatili. Pero ikaw, tayo, nananatili, hindi na po tayo kasama dyan sa Great White Throne Judgment. Now, sinabi din dyan na mayroong 2 libro na binanggit. Ito po yung Book of Life. Yung Book of Life ay dito po nakasulat, record of names, not deeds. Hindi gawa, kundi mga pangalan. Amen. Mga pangalan ng mga
kumilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Ito po yun. Dito nakasulat yung pangalan mo. Kung ikaw ay kumilala na kay Kristo bilang tagapagligtas, kaya tiyakin mo na yung pangalan mo nakasulat dyan. Amen. And the other book, the book of works. Amen. Ito yung mga ginawa ng mga tao. Amen. So bakit kung ang Great White Throne Judgment ay para sa mga hindi mananampalataya, bakit may nandiyan ang Book of Life? Para ma-verify na yung pangalan nila hindi kasama dyan. Kaya nga tiyakin na yung pangalan mo ay nakasulat diyan. Amen. So sabi pa nga dyan eto po, sabi niya nga, pag wala doon, hindi nakasulat yung pangalan mo doon sa Book of Life, sabing ganon, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Ito po yung second death na sinasabi. Second death is final separation ng tao sa Diyos na hindi kumilala sa Kanya. Amen? Praise the Lord. So dito sa Revelation chapter 2 verse 11, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So, ibig sabihin nito, minamahal na kapatid, na nanonood, nakikinig, i-develop po natin yung ating spiritual real. Pakinggan natin yung tinig ng banal na Espiritu Santo na nagsasabi sa atin. Palakasin natin, paunlarin natin yung ating spiritual ear, yung ating pakikinig sa magitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. So, magitan ng pananalangin. Alam po ninyo, pag tayo ay nagbasa ng salita ng Diyos, naalala ko po yung aking Bishop Jonathan na naman. Lagi ko siya naalala kasi ang dami ko pong natutunan sa kanya. Amen. Kaya po, eto ako ngayon. Sabi nga niya, yung Bible, ang ibig sabihin ng Bible is basic instruction before leaving earth. So, kumbaga, eto yung operating manual natin. Ito yung operating manual ng bawat isa sa atin. Ito yung gabay natin, patnubay natin dito sa lupa. Preparation yan, papunta ng langit. Amen. Ito yung mga instruction natin. Mapa natin yan, papunta sa langit. Amen. So the promise of eternal life is only for overcomer. Amen. So anuman ang pinagdaraanan mo ngayon na matinding pagsubok, sobrang paghihirap, ma-overcome. Be an overcomer. Kasi ang promise dyan, pag ikaw ay nagtagumpay, promise of eternal life. Amen. Ano itong dapat mong pagtagumpayan? Pagtagumpayan mo, kasalanan. Ano mang uri ng kasalanan, dapat mapagtagumpayan mo yan. Ano pa? Pangalawa, pagtagumpayan mo ang dyablo, yung kanyang mga gawa, yung kanyang mga pain sa'yo. Pagtagumpayan mo yan, yung mga tukso. At ano pa? The ungodly word. Ito yung sanlibutan. Alam mo, sanlibutan ngayon, ang daming dinidikta, ang daming pinapakita. Amen, na hindi karapat-dapat sa mga kumilala na sa Panginoong Hesukristo. Amen. So anuman ang dahilan mo, ang pinagdaraanan mo, ang utos ng Panginoon para sa atin ay manatiling manampalataya sa kabila ng mga kahirapan. Sabi pa niya, do not fear. Amen. Be faithful unto death. Maging tapat ka hanggang kamatayan. Yun po yung sinabi dyan Dahil kapag tayo po ay tapat hanggang kamatayan, alam po ninyo, wala na pong second death, kundi eternal life with Jesus. Amen. So dito mismo, ang church, tayo, bawat isa sa atin, ay inaaliw at binibigyan ng katiyakan, ng tagumpay ng Panginoong Hesukristo. Siya ay nabuhay na muli, namatay, nabuhay na maguli. Sabi nga sa John chapter 14 verse 19, because I live, you shall live also. Kaya sabi niya rito, be faithful unto death. Amen. Ikaw ay mabubuhay magpakailanman katulad ng Panginoong Hesukristo. Because I live, you shall live also. So bilang pangwakas, ang Smyrna, sila po ay pinapurihan sa kanilang pagtitiis dahil sa kanilang pananalig sa Panginoong Hesukristo. Alam po nyo, dito sa talatang ating binasa, wala akong nakitang puna rito. Walang criticism na akong nabasa. At ang binigay sa kanila, binigyan sila ng instruction ng Panginoon. Sabi rito, be fearless, be faithful unto death. Yun po yan. At ang pangako ng Panginoong Hesukristo, ito'y katiyakan para dun sa mananagumpay, crown of life.
he shall not be hurt of the second death, eternal life with Jesus. Amen? Praise God. He who has an ear, let him hear what the Spirit says. Siya na may pandinig, makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu Santo. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, tulungan mo nga po kami at bigyan ng lakas, O Diyos, na labanan anumang mga spiritual battles, Panginoon, na aming kinakaharap ngayon, O Diyos. Bigyan mo kami ng lakas, iba yung lakas ng pananalig na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang harapin ang anumang mga haraping mahirap, Panginoon, sa buhay ngayon, O Diyos. Yamang alam namin, Panginoon, hindi lingid sa amin na ikaw ay nagtagumpay na. Nasa iyo na yung ultimate victory, O Diyos. At dahil sa ginawa mo, Panginoon, one day, balang araw, Panginoon, kami mabubuhay na walang hanggang kasama ka, Panginoon. Tulungan mo nga po ang bawat isa sa amin na maging mapagpigil, O Diyos. Help us to be patient. Strengthen our faith, O Lord, O God. Manatili kami sa aming pananalig sa iyo, O God. Salamat nga, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na aming napag-aralan sa araw na ito. At ito ay magbigay, Panginoon, ng ibayong inspirasyon sa aming paglago, sa aming relasyon sa iyo. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon.